Yo guys, what's up? Downshift Vinci here. Good afternoon sa inyo lahat. So ito na yung oras, ito na yung araw na paparitune ko kala Kuya Jobert ng JJL ang aking ECU. Kasi kung matatandaan nyo, nagkabit tayo ng 38mm throttle body dito sa aking Raider 150 Fi. At the same time, nagpalit din tayo ng muffler. Kaya ngayon, kailangan natin ipa-retune. And yes guys, ganyan talaga ang ginagawa. Kapag nagpalit ka ng mga performance parts sa motor nyo, kailangan talagang i-remap or i-retune ang inyong mga ECU. Kasi kung hindi nyo i-tune, hindi nyo ma-reach yung full potential ng inyong mga motorcycle. Ganun pa man, kapag na-retune na to, at the same time, nakauwi na tayo ng Cavite, bibigyan ko kayo ng parang quick comparison in regards sa performance ng stock ECU sa remap ECU. Bigyan ko kayo ng comparison kung kamusta yung throttle response, speed, and so on and so forth. Para matapos na rin yung debate, ano mas better, remap ECU or stock ECU? Or kailangan pa bang magpa-remap ECU? Kailangan pa ba magpalit ng programmable ECU kapag magpapalit ka ng aftermarket parts sa motorcycle nyo? So sa mga hindi pa nakakapanood ng aking last vlog, nandito nga pala ako ngayon sa Bicol. Going to Ligawalbay tayo para pumunta sa shop ni Kuya Jobert ng JJL. Isa si Kuya Jobert sa nagre-retune saka nagre-remap ng ECU dito sa Bicol. And since sa kanila ko pinaremap, eto nga aking Raider 150 Fi, might as well sa kanila ko na lang din ipa-retune ng aking ECU. Ang napansin ko dito guys, sa aking current performance na hindi pa nare-retune, walang dulo. At the same time, pag nasa high RPM na, parang hirap pumatak. Since ang remap ECU ko is nakadesign sa stock na throttle body. Kaya ngayon, ipaparetune natin. Sa mga interested magpa-remap kay Kuya Jobert, nandiyan sa description box yung link ng kanilang shop. And konting favor na lang din guys, if ever man na magpaparimap din kay Kuya Jobert at nakita nyo itong video na to, baka pwedeng pakimension na nakita nyo yung video ko, kaya kayo pumunta is dahil sa video ko, ganyan. Ganun kasimple lang, sobrang laking tulong na sa akin tsaka kay Kuya Jobert. Balitaan ko kayo guys kapag nandun na tayo sa shop nila Kuya Jobert. 1 hour later. Nandiyan si Kuya Jobert? Nasaan? Sa loob? Sige. Dapat nagkaroon ko pa alaba. Alipot pa! Lagpan! Woo! Lakas! Hindi ko ma-fifth gear. 5 minutes later.
So ito na guys, na-retune na ay ang ating ECU. And yun, kitang-kita na yung power. Labas na, ramdam na yung power ng bike. Ayun, konting throttle ko na lang, hatak na agad. Tapos mas pino na, mas stable na. Tapos yung kanina nga, nung tinesting ni Kuya Jobert tong hindi pa niya nare-retune, din yung air-fuel ratio, meaning mas maraming hangin. At the same time, nawawala siya ng dulo. Kaya yun, tinono niya na yun. Ayan, konting tono lang, nalabas na agad yung power. 20.5 or 20.58 horsepower mula sa 17 nung pinaretune natin. Tapos yun nga, mas maganda na yung response. Yan din yung sinasabi ko rin na every time na magpapalit kayo ng performance part sa inyong motorcycle, isa sa recommended ko na gawin nyo is either magpa-remap kayo ng ECU or magpalit kayo ng programmable ECU. Yan lang yun. Kasi kung stock ECU lang din ang gagawin ninyo, hindi nyo malalabas yung full potential ng inyong Raider 150 Fi or kung ano man yung performance parts na binili nyo. Yan, sample nga ng ginawa ko, di ba? Nagpalit ako ng 38mm na throttle body. Tingnan nyo nangyari. Nawalan siya ng power, humina yung hatak, nawalan ng dulo. Tapos naging 17 horsepower lang. After ma-retune, ayun na, lumabas na tamang tono, performance parts ko. At the same time, bumalik na siya sa dati. Common issue sa Raider 150 Fi kapag nagpalit ka ng aftermarket muffler, eh nagpupugak-bugak siya. Hindi yung parang nawawalan siya ng hatak. Tapos kapag nasa low RPM, parang napuputol yung RPM niya, ganyan. Kaya ang solution is magpalit ng programmable ECU or magpa-retune ng inyong stock ECU. Ganun pa man, nasa inyo pa rin naman yan kung anong mas prefer nyo. Pero kung habol nyo talaga is performance, might as well magpa-retune na kayo ng ECU or bumili kayo ng programmable ECU. Siyempre, ipatune nyo rin sa legit na tuner. Ayan, sa mga taga Bicol, pwede kayo dito kay Kuya Jobert, dito sa JJL. And yun nga pala, speaking of JJL, ang galing na ng dyno nila. Mobile dyno na kung tutusin. Ang shop nila is located dito sa Ligao Albay. Pero may mga times na nag-ano rin sila, pupunta-punta sila sa iba't ibang lugar. Recently, nagpunta sila ng Naga, tapos Sorsogon, and then Samar. Dala-dala nila yung dyno nila. Kaya yung mga gusto magpa-dyno, yung gusto magpa-remap, kaya Kuya Jobert, yung mga gusto magpa-retune ng kanilang ECU, ayan, check nyo na lang yung page ni Kuya Jobert of JJL para sa mabigyan kayo ng schedule kung kailan sila babiyahe, kailan sila pupunta, and so on and so forth, para ibang inquiries na rin kung ano yung mga dapat nyong malaman when it comes to tuning your ECU. So ayun guys, maraming salamat Kuya Jobert para sa pag-retune ng aking Raider 150 Fi. Ganda na ng performance nito ng aking motorcycle ngayon. Solid na ulit. Ganda na tumakbo. Kaya ayan, maraming salamat Kuya Jobert sa paglabas ng kanyang full potential dito sa aking Raider 150 Fi. Ibang vlog na lang guys yung i-compare ko yung stock ECU ng aking Raider 150 Fi dito sa remap na ECU. Same settings ng motorcycle ko, naka 51mm na aftermarket muffler, tapos naka 38mm na throttle body. Ayan. Tapos kasasalpak natin yung kanyang stock ECU para mas malaman natin kung may advantage ba talaga yung stock ECU compare sa remap ECU. So kukumpare natin yung mga yan para matapos na rin yung debate ng ilan na kailangan pa bang mag-remap or what. Actually gumawa na rin ako dati ng ganyan, comparison ng stock tsaka sa MVR1 naman na ECU. And nakita din yung advantage ng MVR1 compare sa stock na ECU. Pero this time, remap naman. Yung remap ECU, i-compare natin sa stock na ECU. So pahintay na lang ng ganong klaseng vlog ko guys. But ganun pa man, dito ko na tatapusin ang vlog. Again, maraming salamat Kuya Jobert para sa pagbigay performance ng aking Raider 150 Fi. Shoutout din talaga sa lahat ng mekaniko nila dyan. Yan, isa sa kilalang shop dito sa Albay, yan, JJL. Kaya kung interested kayo magpa-remap, magpa-retune, mag-load ng makina at kung ano-ano pang pwedeng gawin sa motorcycle nyo, yan, message nyo na si Kuya Jobert of JJL. Nandiyan sa description box ang link ng kanyang Facebook page, Facebook account. Yun o, di nahirap. Sheesh!
Kahit 4 gear, makatak na. So ayan, you all know the drill. Ride safe. Peace out.